Paano ba daw natin gawing dambuhala, palakihin at pabigatin yung ating mga alagang fatteners in a short period of time? Mga kabagis, napakagandang topic to, so huwag kalimutang mag-tune in. At please do like, comment once matapos yung ating mga uploads mga kabagis. At huwag kalimutang mag-subscribe. Kung napadaan lang kayo sa ating YouTube channel, please do click the notification bell para updated din kayo once meron tayong mga bagong uploads. Thank you. Pinakauna sa lista talaga na kailangan nating i-consider once mag-alaga tayo ng fatteners at gusto natin na ma-experience natin yung ganun kabigat, no? In a short period of time, makuha natin yung 90 kilos, 95 kilos, minsan mayroon pa nga 100 kilos live weight sa mga 3.5 months na alaga. Unang-una talaga is kailangan nating i-consider yung ating bilhin ng mga biik. Please do make sure yung mga biik natin makabagis is quality. At i-consider din natin yung timbang once i-acquire natin at least 10 kilos above yung ating kunin ng mga biik. Of course, walang sakit, no? At subok na, no? Yung mga source at kukunan natin o bilhan natin ng mga biik dapat kilala at nasubukan na natin ito noon or mayroon na tayong mga pruweba na talagang maganda sila once ibenta na natin yung ating mga fatteners. Pangalawa, mga kabagis, is yung ating pakain. We have to make sure na kailangan at least gumagamit tayo ng mga magagandang klase ng mga feeds din. Tingnan ninyo yung ating ginagawa sa pakain na kailangan in the first 15 days, pre-starter with booster feeds yung ating gagawin. After that, mag-starter tayo in 30 days. And then after that, mag-grower tayo at least 1.5 months. Then grower 1.5 months. And then mag-finisher at least 2 weeks to 3 weeks. That way, mga kabagis, ma-make sure natin na maganda at malaki talaga yung ating mga baboy at mabigat yung timbang nila. So sa pakain, wala akong ma-mention ng mga sukat, no? But I wanna emphasize this na kayo na mismo ang mag-determine kung ano yung sukat na kailangan ipaubos ninyo sa inyong mga baboy. At huwag kalimutang i-add yung ating ginagawa na before and after natin pakainin, mayroon tayong binibigay na talbos ng kamote as their appetizer. At kung nag-wet feeding man kayo mga kabagis, dapat lagyan din ninyo ng konting asin yung inyong pakain na feeds para appetizer pa rin yan sa ating mga alagang fatteners. Pangatlo, huwag kalimutang i-purga ito regularly. When I say regularly, yung first purga ninyo is yung after nung first 15 days with pre-starter and booster. Diyan yung first time ninyong ipurga yung baboy ninyo. After that, you have to count 30 days, so monthly na hanggang sa maibenta ninyo. Huwag ninyong purgahin kung ibenta nyo na kinabukasan or next week, no? At least we have a gap of 2 weeks to 3 weeks ang purga bago natin ibenta yung ating mga baboy. And then, vitamins, no? Pwede ninyong isabay yan sa inyong pagpurga, vitamins and purga. Ang ginagamit ko, kapag maliliit pa sila, I have to give them yung purga na injectable. Ginagamit ko is Ivermectin. And then, after that, kapag malalaki na, ginagamit ko na lang yung powderized na pampurga, which is Latigo 1000. And also, yung powderized na vitamins, which is Vitamin Pro. So, yun yung ginagawa natin mga kabagis. Huwag kalimutan, no? Pang-apat is we have to make sure na mapaliguan natin yung ating mga alagang fatteners at least 2 to 3 times a day. When I say 2 to 3 times a day, this will start on their starter feeds. Yung pre-starter, huwag nyo munang paliguan ng ganun kadalas. Ginagawa ko kabagis yung after maubos yung pre-starter in 15 days, that's your first time na paliguan ninyo sila. And that time, you can make sure to, paliguan sila once a day, yung mga tanghali, at least mainit yung panahon. Huwag magpaligo kapag malamig, yung tag-ulan. Kasi isa din yan sa dahilan na malamigan sila at magkaroon ng problema, ubo, sipon, at basang dumi. So,
be extra careful sa mga ganong stages once magsimula na tayo magpaligo. But again, kung mag grower stage na yan, anytime pwede ninyong paliguan. Kahit ako, pinapaliguan ko kahit gabi, na before ako matulog, nilinisan ko at pinapaliguan ko sila para at least hindi mangamoy at kinabukasan hindi ganun karami yung dumi. At of course, hindi sila mapuno ng katawan nila sa dumi kasi malinis nga. Before ka matulog, pinaliguan mo, tinanggal mo yung mga dumi at make sure mo na walang amoy. No? So yun yung ginagawa natin na practices, even if gabi, pinapaliguan ko talaga yan kasi alam ko na once mag-reach na yung 8 p.m., 9 p.m. na yan, yan yung mga panahon na talagang mainit din sa katawan ng mga baboy. Kahit tayo mga tao, no, maliligo tayo kapag gabi before matulog, then ang baboy din kailangan paliguan para malamig yung katawan at maganda yung tulog. Kung maganda ang tulog, may chance talaga yan na bibigat at lalaki yung ating mga alaga. So, yun yung pang-apat. At panghuli mga kabagis, huwag kalimutan na i-make sure na once masakit sila, even if one day pa lang yan, bigyan ka agad ng pwedeng solusyon na magamot yung mga sakit nila. Pinakauna niyan is yung basang dumi. Ang may mga cases tayo even sa mga comment section natin, one day lang namatay kaagad yung baboy kasi na-dehydrate. One day lang 3-4 kaagad yung namatay. So talagang we have to be very extra careful. At ito yung pinaka i-highlight natin dito na point sa pag make sure na malaki, mabigat yung ating mga inalagaan. Kapag ka magkasakit, automatic yan, bigyan ka agad ng posibleng panlunas nila. Ang pinaka ko talaga dyan kapag basang dumi, bigyan ninyo ng Aprolite, yung anti-scouring. First day pa lang bigyan ka agad, and then huwag kalimutang magbigay ng talbos ng kamote pa konti-konti kasi isa din yan sa prevention nila sa basang dumi. At it will also help them to boost their appetite para magana ang pagkain nila. At of course, yung gusto nating dami na feeds na ikonsumo nila araw-araw is ubos, no? Walang tapon. Yun yung pinaka-importante sa lahat, na hindi ka matapunan. Kasi yung feeds mga kabagis, as far as I can observe, no, sa other na mga nag-aalaga, marami akong nakita talaga na every after kumain ng baboy, kapag magwalis na sila at maglinis na sa kainan, may mga marami-raming mga tira-tirang feeds na winawalis at tinatapon. Kung sabihin natin in 3 months, ganun palagi may ganung mga mga aksaya or mga tira-tira. Kung mo yan mga kabagis, i-total mo yan in 3 months to 3.5 months, yung mga tira-tira na yan, na everyday mo ginagawa after mo pakainin or before mo pakainin, nasa mga ilang sakong feeds na rin yan. And imagine niyo magkano yung sako ng feeds ngayon, nasa mga 1,600 na, ang iba 1,800 na. So imagine niyo ilang thousand, ilang libo yung save ninyo kapag mapakain niyo yung baboy niyo sa feeds na walang tapon at walang tira. Again, ang pinaka-best solution ko dyan to avoid that is to make sure na hiyang yung mga baboy or mga fatteners natin sa system or sa setup na pinapakain natin sa kanila. For example, hiyang sila sa wet feeding, din go for it. I-wet feeding ninyo. Kung walang tira, walang tapon, i-wet feeding. But kung hiyang naman sila sa dry feeding, then you stick to dry feeding naman. Hindi yung binago mo kasi yun yung sabi ng kapitbahay, sabi ng ganito. So kung saan hiyang yung baboy mo, you stick to it. And ang pinaka-make sure lang natin, ang pinaka-goal lang talaga natin is walang tapon, maubos lahat, with the help also with those those appetizers like talbos ng kamote, asin, no? Para talagang sinop, no? Talagang walang tapon kahit isang feeds, no? Yun yung pinaka i-highlight ko dito. Kasi unang-una, dyan ang puhunan at dyan yung capital mo sa feeds. Once make sure mo na ubos lahat, wala kang tinatapon, then you are pretty sure na talagang nakuha sa mga alaga mo yung kailangan nilang maubos na dami ng feeds. And if that is the case, then walang rason na hindi mo makuha yung gusto mong dambuhalang laki, no? Mabigat, malaking mga fatteners in
in a short period of time, like 3.5 months na gusto mong makuha sa mga inalagaan mong fatteners. And I hope that make sense with you mga kabagis, and hopefully you are going to like this video and do comment down kung ano yung masabi ninyo sa ating mga points, mga sinasabing mga important points natin, paano natin ma-achieve yung ganong timbang in a short period of time. Thank you.